Gago, gaano pa kaya tayo tatahakin? Walang kahit anino ng multo dito sa lugar na to. Binibiro lang ako, di ba? Hindi talaga makakaalis si Jinye. Nasa bangin ng putol na ulo tayo. Yan ay sagradong lugar ng Diyos ng bundok. Pagpasok mo di ka na makakalabas. Lasiu, may baril ako. Sino mang humadlang, papatayin. Ginoong Jinjin, tingnan mo sa puno. Ito ay tao na may mukha ng kwago. Mabilis, lumuhod ka. Ito ay kumukuha ng kaluluwa. Nagpapanggap ng Diyos-Diyosan. Ipapadala kita ko kay Yama. Tapos na. Nakasala tayo. Pabugbogin mo sila. Pabugbogin hanggang mamatay. Guro, 3 taon na. Ito ang bunganga ng putol na ulo. Dito na ako. Ginoo 9, tumigil na ang putok sa unahan. Yung mga tauhan ni Fatijin na nag-imbestiga. Sigurado akong lahat sila nasira na. Haha, ayos lang, nasira na rin. Kahit mga di-professional gusto ring makisawsaw. Basta sumunod lang kay Ginoo 9. Ang mga antigong gamit dito sa Xiongxi ay atin talaga. Hindi pa rin ito sa kanila. Longgu, kung gusto mo ng pera, gusto ko ng tao. Pagpasok natin sa gulod, kanya-kanya na tayong kuha. Talagang gusto ni Juye pumasok. Yung miyaw na guide na dala ni Jinpang, kasama na siya. Kahapon ng gabi, ang kulog ay may kasamang hangin. Ito ay masamang tanda. Walang halaga ang pagkamatay ng matabang lalaki. Ngunit ang babaeng iyon ay lokal na dalubhasa. Siya ang buhay na mapa na tumutulong sa amin sa paggalugad. Tara na. Dapat makita ang buhay. Dapat makita ang bangkay. Kailangan kong makipagkita ng totoo. Tingnan mo ako, parang tao ba ako o Diyos? 3 marangal na tao, manatili kayo. Tingnan mo, parang tao ba ako o Diyos? O kaya Diyos? Si Ginoo ay naghahanap ng titulong pang-ari. Huwag mong sabihin ng basta-basta. Sasabihin na parang tao. Sinira niya ang daan at kakagatin ka nito habang buhay. Sinasabi niyang parang Diyos, gusto niyang gamitin ang buhay mo para maging Diyos. Ito ay isang patay na dulo. Putang ina. Isang putok lang tapos na siya. Tipid sa bala. Walang silbi ang pisikal na pagpatay sa kanya. Tumingin sa pinagmulan, 100 bundok ang kayang supilin ang masamang ito. Tumingin sa mga mata ng pinagmulan, ito ang lihim ng hindi na ipapasa ng bansang Fei ng linya ng paglipat ng bundok. Gusto mo bang marinig ang totoo? Sige, sabihin mo. Nakikinig ang matandang ito ng may paggalang. Mukha kang isang inihaw na baboy na may gintong buhok at malalaking alon. Sinisira mo ang aking kasanayan. Wala kang galang sa sining ng digmaan. Ngayon ay taong 1,975. Pagkatapos ng pagtatayo ng bansa, hindi pinapayagang maging espiritu. Hindi mo alam ang patakarang ito. Magkakaroon ka ng kaparusahan. Mamatay. Lahat kayo ay mamamatay. Gumamit ng asupre upang takpan ang ilong at bibig. Pumunta siya para humingi ng tulong. Hahaha. Itong matabang lalaki, kahit mamatay, matabang pa rin siya. Akin na ang relo na to. Isang sapatos na lang at may bakas pa ng pagtutol. Buhay pa yung babae na iyon. Ginoonoy. Ang lugar na to, masama ang enerhiya. Wala pang ingay ng ibon. Kumakain ba ng mga lobo? Hindi ganito kalakas ang amoy ng mga lobo, walang ganitong amoy ng bangkay. Ito ay bangkay na unggoy. Pinakain sa patay na tao. Dahil nandito na tayo, mag-iwan na lang kayo bilang pataba. Mag-iwan na lang bilang pataba. Itim na kagubatan. Lolo New, hindi pa rin mapatay itong bagay na ito. Malapit nang maubos ang bala. Huwag kang pumunta rito. May mga insekto ng kulam. Mukhang may nag-aalaga nito. Alainan. Walang alam sa kapahamakan. Ang aking binti. Ang dugo ay sariwa. Yung babae ay tumalon. Nabaliw yung babae. Sa taas na to, magiging laman na lang.
May hangin sa ibaba, at may tunog ng tubig. Ito ay ilalim na ilog. Yung hinahanap natin ay nandyan din sa ibaba. Putang ina nitong putang ano na to. Sa ilalim natin ito ililibing. Itim na ilog sa ilalim. Yan ay tubig na masama. Bukas ang mata ng yin-yang. Ang bait mo, sobra pa sa inaasahan. Ginoo, ang swerte mo sa pag-ibig, ha? Kumusta ang pakiramdam? Takpan mo. Huwag mo ring padalhan ng awa ang mga malalaswang tao. Salamat, Ginoong Siyam. Ipinagliligtas mo ako. Hey, sabi ko, Kuya Siyam, anong nilalaro mong mabuting tao? Naku, yung bata ay naging espiritu. Umiiyak pa. Hindi umiiyak. Ito ay sonic attack. Longgu. Pasabugin mo ito. Umiiyak ng masama. Tumahimik ka na, Lolo. Bumabagsak na ang butas. May bitak doon. Bilisan mong pumasok. Yakapin mo ako. Aba, ang galing. Ano bang klaseng bagay ito? Isa na namang ganitong estilo. Dito ay lugar ng pag-aalaga ng mga bangkay. Ito ang tinatawag na haligi ng pag-aalaga ng bangkay sa alamat ng Miaojiang. Isinusuot ang buhay na tao sa dagta ng pino para gawing taodan. Pagkatapos ialay sa Diyos ng bundok. Aba, kung maibenta ito, siguradong malaki ang halaga. Walang laman. Parang naririnig ko ang tibok ng puso sa loob. Paningin. Huwag mong hawakan yan. Yan ay ang susi sa pagpigil ng galit na espiritu. Madaling magpasalamat sa Diyos, mahirap siyang paalisin. Batang maliit, magdagdag pa tayo ng apoy. Hayop ka, ano ng karapatan mong? May dugo na. Dumugo ang poste. Handa si Longgu ng pampasabog. Hindi yan dugo, langis ng bangkayan. Mas matibay pa ito kaysa sa nakaraang unggoy, Ginoo. Iyong mga iyon ay ang mga tagapagbantay ng night guard ng yelang noong araw. Tanso ang balat, bakal ang puso. Hindi matitibag ng espada o pana. Tama nga. Subukan nyo ang espada nyo. Lumayo kayo. Bakit hindi mamatay itong mga to? Mas matibay pa kaysa sa mga unggoy na yun. Sila ang tanso na kuta. Ang galit ay nasa gulugod, ang dambuhalang dragon. Patuloy ang pag-akyat ng gulugod, di titigil. Huwag makipaglaban sa mga ganito, hindi sila mamamatay ng basta-basta. Tumakbo patungo sa bitak doon. May ulo ng tao sa pader ng bato doon. Iyon ba ang ulo ng Diyos ng bundok? Ito ay ang bangkay ng Taisui, tumakbo ka. Kapag humigop siya ng isang hininga, mahirap nang iligtas kahit ang Diyos. Tandaan, ang halo ng ihi ng bata at pulang asupre ay isang napakalakas na lason laban sa lahat ng masamang espiritu. Tara na.
Tulungan mo ako, Siyam na Ginoo. Shit, ang laki nito. Ito ba ay isang dragon? Tapos na. Ito ang itim na dragon na ikakasal. Kukunin ito para gawing asawa sa kuta. Tingnan mong mabuti. Iyan ay isang bangkay na lumaki sa laman ng tao. 7 pulgada sa ilalim ng laman ng ulo. Ninong Ju, parang mamamatay na ako. Hindi ka mamamatay. Yung hayop kanina, hindi siya nag-isip na kainin siya. Kundi gusto siyang dalhin. May problema sa katawan ng babaeng ito. Ninong Ju, tingnan mo sa harap. Yan ay. Yun ba ang lugar na hinahanap natin? Kapag kumuha si Ginoong Siyam ng kahit ano rito, hindi na natin kailangang magsikap ng sobra sa natitirang buhay natin. Iyon ay bayad sa daan. Kapag kinuha mo, kailangang ialay mo ang buhay mo para dito. Huwag galawin. Tingnan mo. Ano iyon? Red silk. Itong kabaong ay hindi bababa sa 200 taon na. Bakit meron kang gamit dito sa loob? Hindi ko alam. Hindi ito akin. Hindi pa ako nakapunta dito kailanman. Maaaring siya ay isang matandang engkanto na nabuhay ng 100 taon. O kaya naman, siya ay isang lalagyan na sadyang nilikha ng ibang tao. Ang kayamanan ay nasa panganib. Tapos na. Humiga ka. Ay naku, ang puwit ko. Kakaibang entablado. Huminga ng malalim. Ito ay mga sundalo ng kadiliman na dumadaan. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang magsalita. Kapag sumabog ang buhay na enerhiya, magwawala sila. Ang kanta ni Ginoong Ju ay parang kinanta ng aking lola. Talagang kambal na kaluluwa ba ito? O pagkuha ng katawan? Ginoo, dahil nandito ka na, bakit hindi ka lumalabas para magkita? Walang silbi. Hindi ito mamamatay. Ano ang gagawin ni Ginoong Ju? Tapos na. Ang mga anino ay dumadaan. Iwasan ang mga buhay. Ihahatid na tayo para punan ang kabaong. Anyway, 3 estranghero, sakto para gawing isang hapag ang bagong kasal. Ang babaeng iyon ay may katawan na purong gin na 1,000 taon ang tanda. Siya ang piniling laman ng Diyos ng bundok. Kayo mga langgam, bakit hindi kayo lumuhod at tanggapin ang kamatayan? Ginoo Siyam, patayin mo ako. Huwag mo akong gawing halimaw. Una kong balak ay sumama sa inyo para mahanap ang pangunahing silid ng libingan. Hindi ko akalain na sobrang nagmamadali kayong mamatay. Kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang dila. Mga bata, durugin niyo siya. Maglipat ng bundok at punuin ang dagat, sundin ang aking utos. Ilang pirasong sirang papel lang ito. Hindi kayang hadlangan ang aking daan. Umalis. Tunay na apoy, ikaw ay isang celestial master. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi mo naman talaga nararamdaman ang enerhiya. Nagpapanggap lang ako. Talagang naniniwala ka pa rin ha. Hayop lang yan. Matulog ka muna. Paggising mo, tapos na. Patayin. Diyos. Peke lang yan Ito ay isang patunay sa teknik ng papel na ginagamit bilang palamuti. Hindi talaga nandoon ang totoong tao sa sedan. Huwag siyang magic taro powder. Lumayo ka. Hehe, ang mambabato ng bundok ay may mahusay na paraan. Dahil hindi ka makakuha ng bagong bribe. Maupo na kayo, mga ginoo. Mga alipin. Simulan na ang salu-salo. Isang grupo ng mga basura. Gusto pa rin akong pigilan. Ibalot siya ng maayos. Ang maiwan ay kamatayan. Huwag mag-alala hanggat buhay ako.
Hindi mawawala kahit isang hibla ng buhok sa babaeng ito. Ninong Jaewi, may butas sa gilid ng batong iyon. Doon pumasok ang hayop. Iyan ang pasukan ng underground palace. Bilisan natin, sumunod kayo. Ang lugar na ito ay kasing itim ng tinta. Niliwanag, hindi makalusot. Ito ay amoy ng langis ng bangkay. Ang ilaw sa daan ng libingan ay gumagamit ng langis ng tao. Ninong Jiu, parang may napanaginipan ako kanina. Napanaginipan kong nakasuot ako ng damit pangkasal. Na ikakasal ako sa isang general na hindi ko makita ang mukha. Hindi iyon panaginip. Ito ay isang ritual ng pagtawag ng kaluluwa. Ang iyong kapalaran ay talagang akma sa may-ari dito. Para bang ito ay isang lalagyan na ginawa para sa kanya. Si Hongling, ang batang ito. Mukhang siya ang susi para buksan ang pangunahing silid ng libingan. Sige na, puno ng mga gintong brick. Talagang napakayaman ng hari ng Yelang. Kung makakuha lang ako ng 2 piraso pabalik, hindi na ako magiging isang hired gun. Huwag kang gagalaw. Iyan ang timbangan ng langit. Ito ay ang malupit na karayom ng bagyong ulan. Haha. Ang kasakiman ay parang ahas na nilalamon ang elepante. Ito ay panimula pa lamang. Ang Shura Hall ay nasa unahan. Ito ang lugar na inihanda para sa inyo na mamatay. Nagpapanggap na espiritu. Kuya Long, kunin mo na ang key-4 mo. Saan gustong bombahin ni Ninth Master? Kung mabomba ito at gumuho, lahat tayo mapapabilang. Hindi ang daan ang pinanggagalingan ng tunog, kundi ang echo wall. Hayop na ito, gusto nitong dalhin tayo sa isang dead end para mahuli tayo. Ang totoong daan, palagi nasa ilalim ng paa natin. Hindi ito putik, basta utot ng paniki ito. Siguro ilang libong taon na itong naipon. Mamatay ka na, hayop. Ah, may bangungot. Ah, may bangungot. Ah. Naghahanap ng kamatayan. Putulin mo ako. Takot sa liwanag ang mga bagay na ito. I-launch mo lahat ng flare, Longgu. Sige, sisilaw ang mga mata ng mga aso nyo. No, Shu. Tingnan mo, iyon ang mga Mujinsia Away. Sila ang mga nawawalang Mujinsia Away na nawala 20 taon na ang nakalipas. Sabi sa tala, sabi sa mga sulat, dito sila nakatagpo ng mga multo. Hindi sila makalabas. Sa huli, namatay sila sa gutom. 20 taon na ang nakalipas. Ito ang unang beses na pumasok si Master sa libingan. Sino kaya itong taong ito na kasama ni Master noon? Master. Talaga bang ikaw si Master? Ginoo 9. May mali. Walang anino ang tao sa ilalim ng kanyang mga paa. At saka, hindi tama ang amoy na ito. Hindi ito amoy ng sandalwood. Amoy ng bangkay. Magpakamatay ka. Kalapating masama. Nagmamaliit sa aming guro. Expert sa pag-atake sa gulugod o mahahalagang bahagi ng mga halimaw. Kaya nitong maglabas ng lakas na ilang beses ang sarili nitong kapangyarihan. Ito ay tunay na simbolo. Talagang nandito ang guro. Ang lugar na ito ni Ginoong Siyam ay malapit ng gumuho. Lumikas. Tumalon sa tubig. Ito ay isang underground na ilog. Patungo sa pangunahing silid-libingan. Tulong, Ginoong Siyam. Payapang ka lang, payat. Agad akong bababa para iligtas ka. Unggoy, lalaban ako sa iyo hanggang dulo. Baba ka ba para mamatay? Iyan ay water siya. Mas malakas pa sa baka ang lakas niya. Sa tubig siya ang hari. At mawawala na si payat ng ganito na lang. Iyan ang kapatid ko. Hindi patay. May masamang ugali ang tubig na asong dagat. Kapag nakakakuha ng biktima, gusto nitong dalhin pabalik sa lungga at pahirapan. Hindi agad kakainin. Hawakan ang lubid. Kung ang lubid ay biglang nanginginig ng 3 beses, gamitin mo ang lahat ng lakas mo para hilahin pabalik. Bantayan mo ang ilaw na ito. Huwag hayaang mamatay ang apoy. Ito ang ilaw na naggagabay. Kung mamatay ito, hindi na ako makakabalik. Huwag kang mag-alala, Ginoo Ju. Habang may ilaw, nandito pa ako.
Hayop naghahanap ng kamatayan. Putang ina. Ang dila ng halimaw na iyon ay sobrang baho. Ginoong Jiu. Tingnan mo ang mural na iyon. Parang ako ang taong nasa larawan. Hindi lang ito pagkakapareho. Hongling, sino ka ba talaga? Hindi pa ako nakapunta dito kailanman. Hindi ko talaga alam. Ang mural na ito ay siguro mahigit 1,000 taon na. Nakasulat dito. Nakasulat dito na ang hari ng Yelang ay naghahanap ng buhay na walang hanggan. At hinanap ang isang dalagang banal na purong yin. Bilang daluyan ng muling pagkabuhay. Tuwing 100 taon, ang dalagang banal ay muling isisilang. Bumalik dito para tapusin ang ritual. At ang Red Ribbon ay ang henerasyon ng mga banal na babae. At kung magtatapos ang ritual, ano ang mangyayari? Magbabalik sa buhay gamit ang bangkay. Maglalaho ang kaluluwa. Haha, astig, astig. Di ka nagsisinungaling, ikaw ang tagapagmana ng Mount Bansang. Naintindihan mo pa ang sinaunang wika ng Miao. Magkaroon tayo ng kasunduan. Ibigay mo sa akin ang babaeng iyon. Dalhin ko kayo palabas. Hati-hatiin natin ang ginto, pilak at yaman sa libingan na ito. Bah, ang tuso mong daga ang sama mo. Naniniwala ako na ikaw ang tanga. Hindi ka tatanggap ng inumin. Kainin mo ang parusang inumin. Mga batang ito, sige na, pasok na. Laban si Longgu sa ilalim. Ahas, magtapon ng malagkit na bigas. Ako ang hahati sa gitna. Tanda ng pag-akyat, apoy na sumpa. Mga inutil na grupo. Huwag gagalaw, ito ay enerhiya ng bangkay. Anong amoy ito? Takot na enerhiya, katawan ng takot. Katawan ng takot, enerhiya. Haha, pera. Maraming pera, ginto at pilak, lahat ay akin na. Maganda. Huwag tumakbo. Hihi. Siya ang nagpasigla sa akin. Dancheng, dancheng. Basta ma-practice ko lang ang purong yin na babae. At kumain ng pangmatagalang pil. Makakamtan ko na ang tunay na paghubog ng tao. At mapasama sa mga immortal. Haha, ang tanga na ito. Ang gamot ng hari ng Yelang ay hindi para maging immortal, kundi para gawing hari ng mga patay. Sakto para gamitin ang lakas laban sa lakas. Gawang hayop na may dilaw na buhok. Mali ang binigkas mong orasyon. Iyon ay orasyon para sa pagsamba sa mga espiritu. Hindi orasyon para maging immortal. Kalokohan. Kung ang malaking espiritu na ito ay mailumang aklat, hindi siya magkakamali. Sige, tingnan mo ang iyong buntot. Kung sira na ba ito? Ano nang nangyayari dito? Ang aking daan, ang aking buntot, ay nasa kasalukuyan. Ayos na. Tingnan ko kung paano ko papatayin itong daga. Matapang kang mangloko sa akin. Kung hindi ka magiging isang Diyos, sabay na tayong pupunta sa impyerno. Putulin sila at gawing giniling. Para pasayahin si Diyos. Tumakbo kayo. Kumain ka ng mani. Ipinaputok mo yan sa akin. Ito ang tinatawag na makabagong apoy. Takpan mo ako. Ang tigas. Ang baluti na ito ay pinanday ng apoy ng lupa sa loob ng 1,000 taon. Matagal na itong naging bahagi ng bangkay. Walang epekto ang pisikal na atake. Hindi rin epektibo ang apoy. Hahaha. Hindi ka ba sobrang mayabang kanina? Anong klaseng nag-aangat ng bundok na tao yan? Hindi ka karapat-dapat kahit kalikutin ang hari ng mga patay. Dapat may kahinaan siya. Tinik ng kaluluwa. Dito pala ang kahinaan. Ihulog mo sa akin ang malaking kutsilyo mo. Nabaliw ka na, Ginoong Jiu. Iyan ay tiyak na kamatayan. Isang pagkakataon lang ito. Kung hindi magtatagumpay, mamamatay na lang. Umalis ka dito. Buksan mo ito para sa akin. Longgu, ipasabog mo sa bibig niya. Buksan mo ang bibig mo at lunukin ang gamot. Huwag mo akong patayin. Alam ko ang lihim ng libingan na ito. Alam ko ang nasa likod nito. Puno ng kasinungalingan. Yan. Magandang bagay. Kapag nakuha ito, matatapos na ang hadlang ng gintong mata ng apoy. Ano iyon, Ginoo Siyam?
Bato ng lason sa bangkay. Kapag nahawakan, masisira ang kamay. Kayang patayin ang 3 apoy sa balikat ng tao, pinapalamig ang kaluluwa. May tumatawag sa akin sa ibaba. Ito ang aking tahanan. Narito ang pangunahing silid ng libingan. Hindi. Ito ay salamin ng kasalanan. Parang nandoon ang aking nawawalang kaluluwa. Diyos ko, mukhang dadalhin tayong lahat nito. Saan ba tayo dadalhin ni Ginoong Ju? Ito ang pintuan ng impyerno na may 18 antas. Huwag kang matakot. Iyan ang daan patungo sa mga espiritu. Mukhang hindi narito ang kabaong ng hari ng yelang. Nasa kailaliman ng lupa ito. Hongling, handa ka na ba? Bumaba na tayo. Maaaring makahanap tayo ng alaala. Pero maaari ring hindi ka na ikaw. Ginoong Ju, ayaw kong maging isang taong nalilito. Kahit na mamatay, gusto kong mamatay ng may kalinawan. Habang nandito ako, hindi ka kayang dalhin ng Diyos ng kamatayan. Mabait, ito ang sinaunang kaharian ng yelang. Bakit ito ay tumutubo sa kabaligtaran? Himalang ito ay isang himala. Huwag maniwala, huwag maniwala. Huwag maniwala sa mga bata. Ang pulang sutla ay hindi tao. Ano siya? Yung nakakaawa sa daan na ito. Lahat ba ito ay isang palabas? Tara na, wala namang magandang makita. Sa wakas, nandito na. Susya ng langit. Dragon 5, Anggoy. Suriin ang mga bala. Paano ito akyat, Ginoong Siyam? Baligtad iyon. Baka magka-blood rush ka pa. Baka magkalabas ka ng utak. Tingnan mo ang kakayahan mo. Hindi ba't ito ay simpleng baligtad? Nag-ensayo ako nito sa militar. Hindi ito simpleng baligtad. Ito ang kabaligtaran ng yin at yang formation. Sumampa sa kadena. Baligtad ang mundo. Kuya Ju, ibigay mo ang kamay ko. Huwag matakot. Ay, ang suot kong palda. Nakasuspindang luma. Sulit ang tanawin, nakasuspindang luma. Sulit ang tanawin. Umaalis ang unggoy. Laban na. May bagay. Sila. Dumarating sila. Huwag kang lumapit, takot ako sa taas. Tulong. Binti. Ang binti ko. Pumapasok ka sa panganib. Ilagay ang buong lakas sa ilalim, biglang dagdagan ang sariling bigat at katatagan. Huwag makipaglaban, pumasok sa tarangkahan. Ah! Putang ina, hindi pa ako nakaramdam ng ganitong kasabikan sa buong buhay ko. Kuya Ju, tingnan mo. Lumayo ka. Gabi na, madilim na, ang lupa ay nakalutang. Babae ang bagong ikakasal pumasok sa silid. Sa loob ng nakalutang na lungsod. Kuya Ju, dito sa loob ng nakalutang na lungsod. Tayong lahat ay nakasalubong sa gabi ng mga multo. Hindi ito mukhang multo. Parang luwad na estatwa sa templo. Tumahimik ka, pigilan ang enerhiya. Idikit ang simbolo ng pagpigil ng hininga. Ito ay buhay na estatwa. Nilagyan ng luwad sa labas. Nakasara ang buhay sa loob. Nakaharap sa mga pagkapit bago mamatay. Kung ayaw mong maging katulad nila, huwag kang gumawa ng ingay. Kain na, Santa. Dumating na ang tamang oras. Kain. Binibigyan kita ng pera pero ayaw mong kumain. Peste, mas nakakakilig pa dito kaysa sa bahay aliwan. May palabas si Ginoong Siyam sa unahan. Napanood ko na ang palabas na to. Iyong hari ng yelang ang pumatay sa unang banal na babae na nagsasagawa ng seremonya. Dahil bumalik ka na. Bakit hindi ka umakyat sa entablado? Lumayo ka. Walang katawan. Isa itong anino. Naku, ang bagay na ito ay hindi lamang napakalakas. Kundi kaya rin kontrolin ang mga anino. Ginoong Juju. Nagtaksil ang aking anino. Ah, kamay. Nahawakan ng anino ang kamay. Hindi makagalaw. Ilusyon ng liwanag at anino. Hahayaan mong magyabang dito sa harap ko. Nagsisinungaling at nagkukunwaring may kapangyarihan. Baba ka na dito. Saan ka tatakbo? Ay, ano yun? Earrings na may 5 tsaya ng master. Yung galaw mo, talaga bang si master ang gumagawa nito? Kuya Siyam, ayos ka lang ba? Kilala ka ng taong iyon. Aano? Mukhang delikado ang saksak kanina. Pero sinadyang iwasan ang mahahalagang bahagi mo. Ako ang tinatarget niya. Kuya Siyam, dududa ka ba sa akin? Maghanap muna ng matutuluyan. Sa gabi sa lungsod na ito, may mas mabagsik na mga nilalang na lumalabas. Pulang seda. Hindi tao ang pulang seda. Patayin siya.
Sa gitna ng gabi, anong ayos ng buhok? Nabali ang ulo. Kailangan itong tahiin. Kung hindi, ayaw ni Ginoo. Magpakamatay ka. Anong halimaw ka? Lumaya sa kanyang katawan. Anyong. Ibalik mo ang ulo ko. Naku, nagbago na si Red Ribbon. Huwag kang paputok. Katawan niya iyan. Kinain ka niya. Unggoy, pulang pulbos, pulang tali. Dumarating na, dumarating na. Si Shu ay nagpatuloy. Ang langit ay bilog at ang lupa ay patat. Mga batas ng 9 na kabanata. Pagbabalik ng kaluluwa, ibigay mo sa akin. I-lock ang mga target ng mga kamay at paa. Pilitin ang pagdapo ng mga kaluluwang naguguluhan sa loob. Mula sa loob. Si kapatid na Shu, anong gagawin mo? Wala, nanaginip lang ako ng masama. Hindi ito possession. Yung itim na usok, galing yan sa kanyang kaluluwa. Yung nilalang kanina ang tunay niyang anyo. Ele, may ingay sa labas. Tapos na si Ginoong Siyam. Ginoo, iyong nagbabantay ng oras. May mga kawani pa rin dito sa lugar na ito. Pagpatay ng ilaw, yun ang walang ulo na tagabantay. Isang malasalot na bituin na sumisipsip ng enerhiya ng buhay. Kung saan siya pupunta, doon mamamatay ang mga buhay na tao. Ito ang patakaran sa pagitan ng mundo ng dilim at liwanag. Nagsimula na ang curfew. Putang ina, nasaan ang switch? Nadudulas itong bagay na ito. Iwasan ang mga bagong tao. Lumayo ka. Ang bagay na ito ay nagtipo ng sama ng loob sa buong bayan. Ito ay isang bangkay na matibay at matatag, isang espiritu na hindi mamatay. Hindi mapapatay. Sinira ko ang kandila niya. Huminga ng malalim. Huwag magpakawala ng enerhiya. Tumakbo sa templo ng lungsod. Doon lang ang tanging pwedeng pag-iwasan ang masama. Parang sasabog na ang puso ko. Hindi na ako makatakbo, Kuya Ju. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Kung titigil ka, mamamatay ka. Nakaligtas tayo. Bakit ang dilim ng template ng City God? Puna ng Mercury at kulam bilang pangontra sa Feng Shui. Perpektong pagkakatugma. Yung hawak ng patay na kamay ay ang kalahating piraso ng alahas ng Master. Ginoo, itong rebulto. Anong tingin mo, parang buhay pa ang laman? Parang totoong tao na pinatay. Hindi lang parang. Ito ay katawan ng Diyos o Santo. Pero ito ay masamang paraan. Inubos ang loob. Pinuno ng Mercury at ng lason. Nakatago sa putik bilang isang bagay na pang-akit. Sakto ang pagkakasalpak. Itong bangkay ay mula sa albularyo na gumawa ng mga kulang sa hari ng yelang. Talagang dumaan ang guro. Ha! Masakit. Nasa tiyan niya. May isang bagay na tumatawag. Shit, ang takot ko sa mga siksik na bagay. Walang silbi, kinain ng insekto ang apoy. Ito ay 5 laso na uod. Ang apoy ay magpapalakas lamang ng kasamaan. Ihi ng bata. Ninong Jayway, 30 taon na ako. Saan nanggaling ang ihi ng bata? Naipaliwanag na ito sa salon noon pa. Gamitin na lang ang dugo ko. Sikreto ng pag-angat ng bundok. Pulang apoy na pamaypay. 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 Sa ibabaw ng biga, hindi lumilipad ang mga insekto na ito. Dumating na ang tamang oras. Pulang tela. Pulang tela. Ah! Pwedeng gamitin sa pagkuha ng mabibigat na bagay at bilang pang-akyat. Ibalik mo sa akin. Gising ka na. Ang dami ng mga insekto. Pumunta tayo sa madilim na lagusan sa likod ng rebulto. Ang amoy na ito, mas matindi pa kaysa sa tuyong palikuran na na-expose sa araw ng 3 araw. Ito ay sisidlan para sa pangangalaga ng mga kulam. Mag-ingat! Nasa gitna ang pangunahing nilalang. Kakaibang nilalang. Misteryo. Pagsasama. Perpektong lalagyan. Akin. Lahat ay akin. Iyo. Iyan ay sa iyong lolo. Iyan ay tungkol sa mahika. Hindi epektibo ang pisikal na atake. Nasa anino ang susi. Unggoy. Gulong na salamin. Tumingin sa ilalim ng kanyang paa. Ginoong 9. Dumating na ang liwanag. Ito ang susi sa pagbukas ng loob na lungsod. Malapit na ang pangunahing libingan. Napatay ang pumasok.
Ah, sakit ng ulo ko. May mga insekto sa utak ko na dumudumi. Tigil na, masusunog ang utak ko. Huwag kang lumapit, umalis ka na. Hindi epektibo ang pisikal na atake. Sige, subukan natin kung sino ang mas matibay ang buhay. Isang tatak ng bayan. Mabigat. 2 tatak, mga Diyos at Espiritu'y naguguluhan. Walang bawal. Buwagin. Hindi na kayang suportahan ang tatak na ito ng matagal. Mabilis, hanapin ang daan palabas. May hangin sa lugar ni Ginoong Siyam. May butas sa lugar kung saan nagkalas-kalas ang manika. Tumalon. Ay naku, saan ito? Nakasalungat na punong Diyos na tanso. Diyan ako natutulog. Bulong ng mga multo. Hindi ito multo. Ito ay bangkay. Pinakamahusay na mga bingi na sundalo ng hari ng Yelang. Buhay pa ay tinusok ng laso na bingi. Kinukuha ang 3 kaluluwa at 7 espiritu. Tanging sumusunod sa utos ng selyo ng mga multo. Sobra sa 1,000. Ang matandang ito ang pinuno ng mga tagapangalaga ng libingan. Matibay na bangkay na may sumpa, matapang na kalaban. Ilan pa ang natitira sa dinamita ni Longgu? Ang huling 2 bando ng Ki-4. Sapat na para mag-ingay. Dala ng unggoy ang daan. Punta sa ugat ng banal na punong kahoy at siraon ito. Isarado ang daan. Huwag hayaang makahabol ang mga kalaban sa likod. Ako na ang bahala sa matandang to. Unahin ang lider, saka ang mga kasapi. 翻山卸岭，手段尽出。 Hindi. Hindi ganito. Hong Ling. Huwag tumingin. Mandaraya. Lahat sila ay mandaraya. Nakaluhod ang matandang Zongzi. Mahabang buhay. Walang ganap na kahulugan ang buhay na walang hanggan. Itong tinatawag na nakabaliktad na lungsod ay isa lamang malaking lugar ng pagsipsip. Niloko ninyo kami at ginawang banal na dalaga. Sa katotohanan, para lamang balatan kami. Bilang kapalit para sa matandang halimaw na natutulog sa ibaba. Pintura ng balat para sa buhay. Ang matandang ito ay hindi talaga tao. Ito ay isang halimaw na pinagsama sa magamit ang sining ng pag-ayos ng bangkay. Kung sira na ang katawan, palitan na lang ito ng iba. Palitan mo ng iyo. Narito ang tao ng paglipat ng bundok. Paano mo maaring maging ganito kalakas ang loob, halimaw? Huwag nang tumingin, Ginoong Jiwi. Tumakbo na. Hawakan ng mabuti, nasa ilalim ang ilog. Sa ilalim ng kalaliman. Diyan nakatago ang tunay na hari ng Yelang. Isang matandang halimaw na nabuhay ng libu-libong taon. Sa pamamagitan ng pagkain ng tao. Hindi nakapagtataka na ang hari ng Yelang ay hindi namamatay. Iyon pala ay inilibing niya ang sarili sa napakadilim na nutrisyon ng karne ng halamang kabute. Ito ay upang gamitin ang taisui para muling buin ang katawan. Ito ang hari ng Yelang. Bakit parang isang batang lalaki lang siya? Batang lalaki, tingnan mo ng mabuti ang kanyang mga mata. 1,000 taon na. Sa wakas ay naamoy na niya ang sariwang balat ng tao. Inisip tayo ng matandang ito na delivery lang. Walang hiya at walang respeto na matanda. Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin. Dito. Enye. Bastos. Ito ang karne ng halamang gamot na inalagaan ng 1,000 taon. Masisira na. Kailangan ng laman ninyo para punan. Mag-ingat kayong lahat. Ang balat niya ay pintura lamang. Sa ilalim ng pinturang balat na ito, ay isang bangkay na walang balat. Magaling ang paningin. Gamit ko na ang katawan kong ito ng 100 taon. Talagang hindi na ito akma sa akin. Kailangan na ng bago. Ang bilis. Nakakatakot na lakas. Hindi ito basta-basta na lakas ng karaniwang Zongzi. Papakin ko ang balat mo. Hindi kayang saktan ng ordinaryong bakal ang nag-iisa. Subukan mo ito. Itim na paa ng asno at itim na dugo ng aso. Ang mga bagay na panglaban sa mga kaluluwa at multo ay walang epekto kay Go. Bitawan mo. Perpektong mga butas sa balat. Perpektong elastisidad. Huwag matakot. Mabilis ang kamay ni Go. Magiging maingat ito. Matanggal ng buo ito. Matandang hindi namamatay. Unggoy na Zhu Shali.
Narito, pakainin kita ng masarap. Sumpa ng sikat ng araw. Ngayon, ang mukha na ito ay nararapat sa puso mo. Mukha ko. Naglakas loob kang saktan ang mukha ko. May mga bagay na tumutubo sa lupa. Ano naman itong kakaibang bagay na ito? Lobo. Huwag hawakan, ito ay supot ng galit. Karaniwang tinatawag na lampara ng balat ng tao. Kapag nahawakan, sasabog ito. Apoy ng anino na sinusunog ang kaluluwa. Lumayo ka sa akin. Mainit. Nainit ako ng sobra. Hindi mapatay ang apoy na ito. Hubad na, bilis. Hubad na, bilis. Sobrang kakaiba talaga. Nasugatan ang matandang halimaw na ito. Pero nandyan pa rin ang bundok ng laman. Patuloy na nagbibigay sa kanya ng pulang liwanag. Hindi kailanman iniwan ng kanyang mga paa ang kabaong na iyon. Sa loob ng 3 hakbang, siya ay isang espiritu na nakakadena sa lupa. Ang taishui na ito ang kanyang power bank. Longhu, huwag mo nang pansinin ang mga balat na iyon. Pabumbahin mo ang ugat sa ilalim ng kabaong na iyon. Putulin ang koneksyon niya sa taishui. Sira na siya. Naiintindihan ko. Takpan mo ako, unggoy. Kuya Lima, dali ka. Gusto mong putulin ang ugat ni Gu. Panaginip mo lang yan. Ginoong Siyam, huwag mo akong abalahin sa pagsindi ng apoy. Pumutok ka sa anak ng puta. Bumubula. Sanggang buwan. Hindi kailanman iiwan ang kapatid na alituntunin. Tunay na apoy ng samadhi. Tunay na apoy ng lanmei. Tunay na apoy ng samadhi. Makinig sa aking utos. Sumabog. Sakit, ang sakit. Binilisan ng unggoy ang pagpatay sa dugo. Kayo'y mamamatay lahat. Lahat kayo ay magiging pataba ng taizay. Bumubuo ng depensa at atake, si Wang ang kumokontrol sa sariling buto. Sugat sa kalamnan, bumubuo ng isang depensa at atake na anyo ng buto, si Yelang ang kumokontrol sa paglaki ng sariling buto. Depensa at kontrol sa sarili. Ang lupa ay kakain ng tao. Ang halimaw na ito ay iisa sa taisui. Ang kabaong na iyon ay nakakabit sa isang pangunahing ugat. Iyan ang pusod na nagdadala ng sustansya. Kapag naputol ito, ang halimaw na ito ay hindi mamamatay. Hong Ling, ikaw ay isang banal na dalaga. Ang dugo mo ay kayang sirain ang kanyang masamang mahika. Ipahid ang dugo sa pampasabog. Lesa, CJ, gamitin ang kemikal na epekto. Ako ang maghahatid ng package. Kayo maghanap ng silungan. Sumabog. Ang habang buhay ni Gu. Ang ugat ni Gu. Dito ay babagsak na. Lundag sa tubig, sumunod sa ilog sa ilalim. Sugal na. Kuya Lima, hawakan mo ako ng mahigpit. Ginoong Siyam, aalis na rin kami. Huwag bitawan. Kahit mamatay, huwag bitawan. Hindi ako bibitaw. May liwanag sa harap. Iyan ang labasan. Buhay pa ako. Ginoong Siyam, talagang nakalabas na tayo. Ang araw ay araw nga. Lumabas na. Ang panaginip ng hari ng Yelang. Nawasak. Masakit. Ito ay, nag-iisa, ay hindi namamatay. Nasa dugo mo ang kalungkutan ko. Mahal kong asawa, alisin mo ito. Bago mamatay ang matandang halimaw, nagtanim siya ng isang natitirang kaluluwa sa'yo. Hindi na pwedeng patagalin. Kinakain ito ang iyong lakas at dugo. Kailangang alisin agad ito. Kung hindi, papasok ito sa puso. Ginoong Jiu, gawin mo na. Kagat mo. Magtiis ka. Pasensya na. Naku, parang naging espiritu na ang karne. Nagawa mo na ba si Nainye? Naku, pumasok na sa buto. Ito ay ang sugat sa buto na may impeksyon. Hindi matanggal gamit ang pisikal na paraan. Iyan ay ang galit ng 1,000 taong patay na hari. Kailangan ng isang dalubhasa para magpabukas ng sumpa. Ito ay ang sumpa ng dugo ni King Yelang. Hindi matutugunan ng karaniwang paraan. Maliban kung pupunta ka sa Lukha Cave para makipagpalit ng buhay sa Diyos ng lungid. Tao, sino ka? Kailan ka nakikinig doon ng palihim? Dito ako naghihintay sa kanya. Mga kalahating buwan na ang nakalipas. May isang bulag na albularyo na dumaan at nag-iwan ng isang mensahe.
Sabi niya kung may isang batang may hawak na latfang na aakyat mula sa ilalim ng lupa. Pahintulutan mo siyang kunin ang mga gamit sa paupahang bahay. Siya ba iyon? Na nawala ng maliit na daliri sa kaliwang kamay. Siya ay may kapansanan. Ang panghula niya ay napakatumpak. Guro, hindi nga siya namatay. Talagang pumunta siya dito. May iniwan pa siyang bagay. Nasaan siya? Sabi niya, ang sagot na hinahanap mo ay nasa Fengmen Village. Pero bago iyon, kailangan mo munang iligtas ang batang babae na ito. Ang sumpa ng dugo na ito ay napakasama. Hindi siya tatagal ng 3 araw. Ito ay kamatayan na ilog, Yizhuang. Dapat makarating bago mag-alas 12 ngayong gabi. Huli na ang oras, hindi na maghihintay. Nakakagulat, tahimik ang paglakad nitong matanda. Pupunta ba si Juye? Ihanda ang mga bagay. Umalis ka agad. Kahit na ang nasa harap ay lungga ng dragon o lungga ng tigre. Para sa kaligtasan ng tao. At para sa guro. Ang Yizhuang ng patay na tubig. Tayo ang pupunta roon. Yizhuang ng patay na tubig, Ginoong Siyam. Ito ang Yizhuang ng mga patay. Tindahan ng mga espiritu. Mukhang mas nakakatakot pa kaysa sa lumang libingan. Dito nagpapahinga ang mga tagagawa ng bangkay. Hindi nakakagulat na mabigat ang presensya ng mga espiritu. Kumatok ka. 3 mahahabang at 2 maikli. Ito ang patakaran sa daan. Gitnang gabi. Kumatok ang multo. Tao ba o bangkay? Bubungad ang buhay na tao. Iwas ang patay. Bulwagan ng isang bahay. Pagpasok, kailangang sundin ang patakaran. Nakatira ang mga buhay sa silangan. Nakatira ang mga patay sa kanluran. Hindi nagtatagpo ang tubig sa balon at ilog. At kahit tao man o multo. Bawal magsalita hanggat hindi pa namamatay ang ilaw na ito. Ang kakaiba naman nito. Iyan ang mga Diyos ng kasiyahan. Ang init ng tubig. Ginoo, nandito ako para kumuha ng bagay. Na iniwan ng isang bulag na alagad ng Diyos. Bulag na alagad. Sabi ng alagad na ito ay para sa iyo. Ito ay sumpa, hindi biyaya. Sumpa at biyaya, ako ang bahala. Ang putol na kamay ay kulang ng kaliwang maliit na daliri. Ito ay mula sa kaliwang kamay ng guro. Guro niya. Namatay ang ilaw. Iwan ang putol na kamay na iyon. Iyon ang susi para buksan ang pamilihan ng mga multo. Para sa inyong mga maikling buhay na multo. Sayang naman, pati mga gamit ng patay ay inaagaw ninyo. Naghahanap ng kamatayan. Ang balat ay matigas na parang bakal, hindi tinatablan ng mga sandata, napakalakas. Ang balat ay matigas, hindi tinatablan. Bakal na bangkay. Pinanday na ng matandang ito. Anggoy. Iwisik ang malagkit na bigas sa pintuan. Isara ang daan. Taos pusong utos mula kay Taishang Laojun. Ibalik mo sa akin. Ito ay, maaari nitong agad na pigilin ang galaw. Ang naipong marka ng batas ay agad na makakapigil kay Baiyu. Hindi siya makagalaw. Pang-imbak ng bangkay na marka. Ang daliri ng guro ay parang kumpas. Kamay ng pinuno ng paglipat ng bundok. Paano posible na mayroon pa itong kapangyarihan? Kahit nawala si Master, isang kamay lang ang kailangan para ayusin ka. Yung mga ganyang kalokohan. Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit hindi ka papatayin. Wag mo akong papatayin. Alam ko kung paano alis ang sumpa sa katawan ni Hongling. Sabihin mo, kung may isang kasinungalingan ka man, pinasok kita sa kanilang grupo. Sa likod ng bahay, may 1,000 taong gulang na mukhang karne sa ilalim ng balon. Iyon ay purong taisi. Ito ang tanging gamot para sa dugo na sumpa. Ano ang nasa ilalim ng balon? Doon. Nakasara doon ang isang Diyosa ng tag-init. Mas mainit pa rito kaysa sa pugon. Talagang hindi ito mukhang lugar na may tubig. Si Ginoong Ju ay gamot. Epektibong gamot. Gamot. Diyosa ng tag-init. Kapag dumating ang tagtuyot, magiging tigang ang buong lupa. Sumalakay. Hindi na nakapagtaka kung bakit natuyo ang balon. Dahil pala nag-alaga ng ganitong malaking panganib. Iwasan mo. Wala na ang bakal na pamaypay. Mahirap nang lumapit ng malapitan. Ang bagay na ito ay matigas at makapal. Hindi kayang saktan ito ng karaniwang armas. Ito ay nakalakip. Ito ang tanging pagkakataon. Lumayo ka, Hongling. Aakitin ko siya. Ang bilis.
Tulad ng tanso at bakal. Kuya Ju. Hoy, pangit. Ako ang kalaban mo. Hininga ng dugo. Ngayon na. Sa pamamagitan ng iyong kamay, gurong ginagamit ko ang enerhiya ng espiritu. Isara mo ang enerhiya ng espiritu. Enerhiya ng espiritu. Dan. Tapos na. Nakuha na ang gamot. Umalis tayo. Maaaring masakit kapag pinipigilan siya. Tiisin mo lang. Tigil. Hindi ako kontento. Ayaw ko pa rin tanggap. Huwag nang masaktan si Kuya Ju. Wala nang problema na wala na ang sumpa ng dugo. Ang ingay nyo. Ginoo Ju, buhay na naman tayo. Walang kwenta. Sinasabi ni Haring Yama na sobrang tigas ng karne mo. Hindi niya makagat. Misteryo ng walang kamatayan. Ang hari ng Yelang ay isa lamang hakbang. Ang tunay na pinagmulan ay patungo pala sa lugar na iyon. Bayan ng Fengmen. Ito ay pulang tela. Ah, sino ba siya? Guro mo ba? Guro. Gaano katagal mo nang nilalaro ang larong ito? Saan tayo pupunta, Siyam na Ginoo? Sa Barangay Fengmen. Bakit tayo pupunta sa Barangay Fengmen? Para hanapin ang aking guro. Pati na rin ang iyong pinagmulan. At ang katotohanan sa likod ng Longsheng Biryu. Siyam na Ginoo. Ang sirang bagay na ito. Paikot-ikot na parang electric fan. Parang na-stuck tayo sa loob ng multo. Walang ganitong daan sa mapa. Nasa ilalim ng paa ang daan. Palaging itinuturo ng guro ang direksyong ito. Walang daan. Sige, lumabas tayo. Sa malalayong gubat na ito. Saan galing ang boss? Sumakay ka na. Ito ang bangka na sumasakay sa espiritu. Karaniwan, hindi pwedeng umupo ang buhay na tao dito. Maliban na lang kung gusto nitong dalhin ka. Ang lamig ng aircon dito, sobra-sobra. Tumahimik ka. Huwag ilabas ang yang. 4. Pumunta sa sentro. Umupo ng maayos. Kuya Ju. Bakit parang hindi humihinga ang mga pasahero? Mga papel na tao. Tao. Bumaba. Patay. Pumasok sa baryo. Binibigyan ng mukha pero walang hiya. Gusto niyong paalisin kami. Huli na. Kahit tao ka man o multo. Ngayon ay dadalhin namin ang lolo sa istasyon. Umupo ng maayos. Bayan ng Fengmen. Iba ang landas ng tao at multo, walang daan. Walang buhay na tao sa bayan ng Fengmen. Nagpapanggap ng mga espiritu. Lumiko ka. Pangharang ng bibig. Lumayo at huwag pakinggan ang tunog. Talagang hindi ito magagawa. Kunin mo ang koneksyon, Longbu. Harangan mo ang kanyang daan. Huwag kang pumunta, Hong Lingjai. Iyan ay masamang tanda. Ang iyong damit. Mali ang pagkakasara ng butones. Ang amoy ni Hong Ling. Maaaring patahimikin ang mga galit na espiritu. Mukhang may kaugnayan talaga ang kanyang pinagmulan. Sa lugar na ito ng mga multo. Sobrang nakakatakot ito, Ginoong Ju. Bakit hindi man lang ito tinatakpan? Kaugalian ng nayo ng pagsasara ng pinto. Pagsasama ng tao at espiritu. Hindi dapat mahulog ang kabaong. Ito ang kabaong na para sa buhay. Levi, interesante. Levi, interesante sa Ancestral Hall ng Fengmen Village. Aking larawan sa lamay sa Ancestral Hall ng Fengmen Village. Mukhang may nakabasa ng plano kong pumunta. Naitakda na rin ang altar ko. Magpakabait ka. Itong patina. Ang ukit na ito. Ginuunayin. Anong kahoy ito? Huwag gagalaw. Yan ay ang upuan ng espiritu ng Haring Taga-Estilo. Unang bawal sa Fengmen Village. Sasakay ay mamamatay. Makipag-ugnayan ay masisira ang kamay. Dakilang General. Inutusan ako ng Dakilang General na bantayan siya. Bro, nagwawala ka na. Para yan sa mga patay. Magising ka. Mga bagay na walang hiya kahit binigyan ng mukha.
May mga bangkay na nakatago sa kahoy. Ito ay para sa pagpapalakas ng mga multo. May nakatagong bihasang tagagawa ng papel dito. Zhang Daoling. Ginamit ito para iselyo ang ina ng mga multo dito. Ito ay handog ng banal na babae ng pulang tela noong taong Jiazi. Ako ang handog. Bata, nabasag mo ang upuan ko. Pero kailangan mong isakripisyo ang buhay mo. Bilang bisita ka rito, uminom ka ng mangkok na ito ng gamot na nakakalimot. At manatili ka na para maging apo ko. Ito ang sabaw ni Mengpo. Sobrang nakakadiri. Ayaw nang inumin ang alak. Inom ang parusang alak. Mga bata, lumabas kayo at salubungin ang bisita. Manatili kayo dito at makipaglaro sa amin. Maglaro ka, lolo. Ang tanging ibibigay ko sa inyo ay bala. Paputok ang papel kapag nasunog. Longgu, panggatong nasunog. Wasakin ang aking anak. Sinira ang anak ko. Sinira ang anak ko. Ihingin ko ang inyong buhay. Iwasan ang tahanan ng Yong. Iwasan ang tubig na patay. Isa rin siyang papet. Gawa sa kahoy. Hehe. Hindi niyo ako pwedeng patayin. Hanggat nandyan ang ina ng multo, tayo ay hindi mamamatay. Inang multo, mukhang siya talaga ang boss. Ginoo, tingnan mo yung leader doon. Yung katawan niya. Master. Salbahing alagad, hindi ka pa rin lumuluhod sa harap ng iyong guro. Guro. Huwag maniwala, siyam na Ginoo. Pek yun. Nasa loob pa ng iyong bag ang kamay ng guro mo. Nagpanggap bilang guro. Dagdag na kasalanan. Hindi tinatanggap ang inuming alay. Gupitin ang papel para gawing sundalo. Ihagis ang mga butil para gawing sundalo. Nagpapakita ng galing sa harap ng eksperto. Ginamit ni Longgu ang pinto bilang kalasag. Walang hanggan ang langit at lupa. Hiniram ang kapangyarihan ng kalikasan. Tinakpan ng tinta ang masamang espiritu. Magpakamatay ka. Bakal na mga binti. Takot ka, ako yun. Takot ako, ikaw yun. Sobrang kakaiba ang mga bagay dito sa baryo na ito. Lahat ay mga kapalit. May mga iyak sa ilalim ng balon. Bakit may isang baryo pa sa ilalim nito? Iyan ay, tanawin sa nayon, bumaba. Naglalaro ng chess ang tao. Nayon. Hindi tao. Ito ay mga puppets na ginawa mula sa balat. Dito ay isang paraiso na gawa sa mga bangkay. Yung mga mata niya ay umiikot. Hindi lang kayang kontrolin ang mga bangkay, kundi kaya rin itong ayusin ang sarili sa pamamagitan ng pananahi. Masamang bata, sinira mo ang aking laruan. Kailangan niyong bayaran ako. Bayaran mo ang lolo mo. Kumagat ka sa bala. Gawin na lang itong kit ng pananahi. Maghanap ng silungan. Aking anak na babae. Nandito ka na sa wakas. Halika na. Gagawa si mama ng pinakamagandang bagong damit para sa iyo. Isasama ang laman at balat. Tumahimik ka. Hindi ka aking ina. Isa kang halimaw na kumain sa aking ina. Mga batang pasaway. Kailangan ng muling ay reboot. Ilabas ang lahat ng dinamita. Ngayon, gagawa tayo ng operasyon sa matandang mangkukulam na ito. Papasukin na siya sa daan. Ang grupong ito ng mga multo ay hindi namamatay. Kahit putol ang kamay, kaya pa rin gumapang. Ginoong Siyam. Sobra na. Hindi na kaya. Atake sa ibaba. Mga puppet na may tali. Nasa anino sa lupa ang tali. Putulin ang paa. Masamang bata, iwan mo ang balat. Napasensya na, mestre. Dilim. Zhongshai, isang espiritu ng kasamaan, isang makapangyarihang bituin na nagdadala ng kasamaan at kabutihan. Zhang Daoling, kahit mamatay ka, ipipilit mo pa rin ang pagpigil sa akin. Ngayon na.
Pinalo ni Longgu ang tiyan niya. Ang matandang mangkukulam kumain muna ng masarap. Humiga ka. Inay, 1,023. Hiram ng espada. Wala. Nakapagpugot na ng maraming demonyo, ang espada ay may dalang kasamaan. Mabilis, umalis na tayo, malapit ng matabunan dito. Ginoo, Siyam, nakasara na ang daan. Nabali ang tali. Ang tubig ay dumadaloy pababa. Sundan mo ang dugo. Siguradong may labasan ng ilog sa ilalim. Itapon ang mabigat na armas. Mahalaga ang kaligtasan. Sayang naman. Tumalon. Hindi rin ito masasabing dumating. Ang Fengmen Village ay isang posisyon lamang. Ang inang multo ay isa lamang tagapagbantay. Ang dulo ng mapa ay tumuturo sa isang malawak na bundok ng niebe. Ang tunay na lihim, nasa doon. Alam ko na nandyan. Sa mga alaala na iniwan ng ina ko, ay ang lugar na ito. Iyan ang Kunlun. Ginoo, Siyam. Ang teritoryo ng bundok Kunlun ay isang lugar na bawal sa buhay. Palaging may niebe. Sa dalawang sirang baril na hawak natin ngayon. Pagpasok natin, para lang tayong nagde-deliver sa mga asong niebe. Nga, wala na rin tayong bala. Nangamumula na ang mga compressed biscuit. Kaya kailangan natin ng pera. Ibalot ng maayos ang ilang mga gamit na nakuha mula sa Fengmen Village para ipagpalit ng kagamitan. Hindi maganda ang kalidad. Hindi ko tatanggapin to. Bulag ka ba? Ito ay tunay na antigong jade mula sa Han Dynasty. Hindi ako interesado sa mga bagay na ito. Pero interesado ako sa lugar na pupuntahan ninyo. Alam mo ba kung saan kami pupunta? Dahil hinahanap ko rin ang lugar na iyon. Hinahanap ko rin. Zhang. Daan. Sino ka? Lumayas ka na. Magaling ang galaw mo. Kaya mong makalabas sa Fengmen Village ng buhay. Magpakilala ka muna. Ang pangalan ko ay Zeiss. Sige, sabihin mo na ang sasabihin mo. Maaari kitang suportahan ng pinakamataas na antas ng kagamitan para sa polar expeditions. Pati na rin ang pagbibigay ng military satellite maps. Isang kondisyon lang. Isama mo ako sa pagpasok sa Kunlun. Hindi kami nagdadala ng pasanin. Huwag kang mag-alala, utak lang ang dala ko. Walang problema. Sang-ayon ako. Magsalita tayo ng totoo mula sa simula. Pagpasok sa bundok, buhay at kamatayan ay nasa ating mga kamay. Ginoong Jiu, mukhang may masamang balak ang batang ito. Maasahan ba siya? Hindi maasahan. Ngunit wala siyang amoy ng bangkay. May dala siyang pamilyar na amoy ng mga aklat. Kilala ang amoy ng aklat. Kagabi nasa ibabaw ng mesa niya. Nakita ko ang isang aklat. Yun ang kalahati ng nawala sa master. Muling kwento ng pag-akyat ng bundok. Yelo sa daan ng Kunlun. Dumaan sa yelong kamatayan na ito. Dito raw ang pinto pabalik sa kabanalan ng Kunlun. Ito ang sinasabing Kunlun Divine Palace na pasukan Paizo. Siyam na palapag na halimaw na gusali Paizo. Lagi kayong sumunod ng mahigpit. Ito ang lugar na ipinagbabawal sa buhay. Kung mahuli ka, kamatayan ang kapalit. Tigil. May bagay sa ilalim ng paa. Naku. Naging espiritu na ang Od. Ano man pa ang tawag dyan. Ipapakulo ko ito hanggang sa maging luto na. Mag-ingat sa likod mo. Sining ng mekanismo. Isang maliit na palatandaan para sa sarili mong depensa. Pasensya na po, Ginoo Siyam. Doon lang iyon. Nararamdaman ko na. Naghihintay lang ang master dyan sa atin. Kunlun God Palace. Dumating na tayo. Ang mga libingan na ginamit sa masasamang ritual ay may nakatagong iba't ibang halimaw. Sa bawat palapag ng libingan na ginamit sa masasamang ritual, may nakatagong iba't ibang halimaw at mga sumpa. Ang mga libingan na ginamit sa masasamang ritual ay may nakatagong iba't ibang halimaw. Mag-ingat ka. Kawan ng mga lobo sa templo. Itong mga hayop ay naging espiritu na. Nagmimisa pa rin. Hindi sila espiritu. Ang sobrang halumigmig sa gusaling ito ang dahilan. Nakapagpabango ng daan-daang taon. Nasira na ang isip.
Ito ang mga bantay ng kristal na bangkay. Mas matindi pa sa multo. Kahit anong bantay mong aso, dito na lahat magiging mainit na hotdog. Sos! Sobrang baliw nitong mga hayop na to. Dinaraanan pa ang bangkay ng kasama nila. Hindi epektibo ang apoy. Wala silang nararamdamang sakit. Ninong Jiu, huliin ang hari bago ang mga tauhan. Ang grupong ito ay nasa ilalim ng kontrol ng hari ng mga lobo. Zeiss, alam mo ang mga diskarte. Harangan ang kanilang daan pabalik. Pupunta ako para sa pagputol ng ulo. Yelo sa posisyon ng kanto. Pag-atake gamit ang apoy mula sa malayo. Natanggap. Apoy na nagdudulot ng pagbagsak ng istruktura ng yelo o paggawa ng bitag, siyentipikong feng shui na estratehiya. Apoy na nagdudulot ng pagbagsak ng istruktura ng yelo o paggawa ng bitag, paggamit ng magneto para baguhin ang lokal na magnetic field, siyentipikong feng shui na estratehiya. Apoy na hangin na bumabagsak. Pitong bituin ng Dragon Ibis. Ihawan ang espada. Dugo ni Sheng Chuan mula sa kaharian ng demonyo. Ang nakatagong dugo ng banal na dalaga ng Demon Realm na natutulog sa loob ay nagising na, may ganap na kapangyarihan sa pagpigil ng dugo, laban sa lahat ng mga nilalang ng Demon Realm. Ang nakatagong dugo ng banal na dalaga ng Demon Realm na natutulog sa loob ay nagising na, may ganap na kapangyarihan sa pagpigil ng dugo, laban sa lahat ng mga nilalang ng Demon Realm. Ang nakatagong dugo ng banal na dalaga ng Demon Realm na natutulog sa loob ay nagising na, may ganap na kapangyarihan sa pagpigil ng dugo, laban sa lahat ng mga nilalang ng Demon Realm. Ang nakatagong dugo ng banal na dalaga ng Demon Realm na natutulog sa loob ay nagising na, may ganap na kapangyarihan sa pagpigil ng dugo, laban sa lahat ng mga nilalang ng Demon Realm. Ang nakatagong dugo ng banal na dalaga ng Demon Realm ay nagising, may ganap na kapangyarihan sa pagpigil ng dugo laban sa lahat ng mga nilalang ng Demon Realm. Patay! Sino pa? Tumalbog na sila. Ano ang nangyari kanina? Kapatid na Hongling, sinigawan mo siya ng matalim. Natakot tuloy ang Lobo King at umihi sa sarili. Ako, hindi ko alam. Biglang naging magulo ang isip ko kanina. Nakakatuwang dugo. Huwag masyadong mag-isip. Huwag masyadong mag-isip. Unahin ang mahalagang bagay. Ito ay marka na iniwan ng Diamond Rope. Talagang pumasok ang guro. Ginoong Jiu. Narinig ko na. Ano ang narinig? May tumatawag sa pangalan ko. Nagsasabi na umuwi na ako. Siguro ito ang mga bagay sa gusali ng mga engkanto. Huminga ng malalim. Ano man ang nasa loob at tumatawag sa kaluluwa. Huwag mong sasagutin. Bukas na ang pinto ng impyerno. Mga kaibigan, siyam na palapag na demonyo. Guro, ano ba talaga ang iniwan mo sa loob? Mga nakasulat na mga sutra at mga simbolo, nagtatala ng masamang lihim ng walang hanggan. Itong hari ng yelang at ang kaharian ng mga demonyo. Ano bang uri ng kakaibang relasyon meron sila? Bakit parang gusto nila ito? Itong silid na ito puno ng tuyong karne. Wala bang takot na masira ito? Ang yelang ay bahagi lang ng demonyong bansa. Dito nagsisimula ang kasamaan. Hindi ito tuyo na karne. Ito ay mga produktong palaging gustong magtagal. Ngunit nabibigo at nasasayang. Huwag magpalinga-linga. May mga bagay na kapag tiningnan ng matagal, nawawala ang diwa. Ito ay mga modernong kagamitan. Yung grupo ng mga nag-ekspedisyon na nawala 20 taon na ang nakalipas. Mga kasama ng guro noon. Ginoong Siyam. Ang laki ng katawan niya. Hindi ba ito ang guro mo? Hindi ba? Makikita mo sa mukha. Hindi siya ang guro. Siya ay namatay sa loob ng silid. Puno ng buhok ang tiyan niya. Buhok. Saan galing ang buhok?
Ang buhok ay nakakasalubong ng laman at dumadami sa loob ng katawan. Parang buhok na nakakasalubong ng laman, ito ay dumarami sa loob ng organismo at sumisipsip ng dugo. Parang buhok na nakakasalubong ng laman, ito ay dumarami at sumisipsip. Ito ay buhok ng multo. Ito ay mga halamang kain ng tao. Kapag nahawakan ang laman, papasok ito sa mga butas ng balat para sumipsip ng dugo. Huwag hayaang madikit ito sa balat. Gamitin ang apoy para sunugin. Sobra na ito. Sa ilalim ng sahig, puno ito ng ganito. Umakyat tayo sa ikalawang palapag. Sulatin ito ng Master. Buhay pa si Master. Red Silk. May sinabi si Master. Hindi ka pwedeng umakyat. May peligro sa taas. Nasa taas. 红绫， Red Silk, gisingin mo na. 红绫， Naghihintay siya sa akin. Hindi ka pinapayagan ng guro na umakyat. Ano ba talaga ang nasa itaas? Sino siya? Yao Tower Ice Room. Muling pagkamatay. Ito na ang sinasabing nangungunang tagapaglipat ng bundok. Ang aura na ito ay parang na-freeze. Napaka nakakatakot pa rin. Guro, hindi mapagkakatiwala ang disipulo si Eju. Humihingi ng tawad sa pagdating na huli. Bobo, nag-iwan ako ng mensahe sa ibaba para ipaalam sa iyo na umalis ka. Bakit ka pa nandito? Isang araw na guro. Buhay na ama. Nasaan ang guro? 我就在 Nandito ako. Dahil nandito ka na. Ito rin ay kapalaran. Lolo, tinitingnan ninyo ako. Noong araw, hindi ko napatay ang ina ng mga multo. Kaya ikaw ay ipinanganak. Bata, alam mo ba na hindi ka talaga tao? Ako, anak ng ina ng mga multo. Banal na si Sidlan. Nakatanda ang ibig mong sabihin. Ay siya ang katawan na inihanda ng kaharian ng demonyo para muling buhayin ang unang hari. Nasisidlan, dumating ka rin. Tama, ang tinatawag na unang hari. Ay hindi ba ang alamat na Diyos Ahas? Walang Diyos sa mundo. Ang tinatawag na Diyos ng Ahas ay isang uod mula sa walang laman na kailaliman. 虚空之虫，它既 Ito ay namumuhay sa loob ng utak ng tao, na nagbibigay sa tao ng mahabang buhay. Ang kapalit ay ang pagkawala ng pagkatao, na nagiging halimaw na kumakain ng tao. Ang batang ito ay ang kokoo ng uod na iyon. 虫子的茧， Sobrang sakit, parang sasabog ang puso ko. Hindi maganda, nagising na ang bagay sa itaas. 它在召唤 Tinutawag niya ang sisidlan. At Hongling, anong nangyari sa'yo? Naging itim ang mukha mo. Kuya Ju, bilisan mo at hilahin ang espada. Patayin mo si Hongling. Guro, anong sinasabi mo? 你说什么？ Kapag siya ay umakyat, ang uod ng walang laman ay lalabas mula sa kanyang kokoon. Sa oras na iyon, ang mundo ay magiging impyerno. Ang pagpatay sa kanya ang tanging paraan para pigilan ang kanyang muling pagkabuhay. Ako, hindi pwedeng patayin si Ginoong Ju. Iniligtas tayo ni Ate Hongling. Kuya Ju, sundin mo na, tama ang sinabi ni Master. Ayokong maging halimaw na kumakain ng tao. Ayokong saktan ka. Hongling. Yeju, nakalimutan mo na ba ang mga aral ng angkan sa pagbubuwis ng bundok? Pugtugin ang mga halimaw, alisin ang mga demonyo. Walang awa. Simulan na. Sa isang banda ay ang gurong minamahal. Sa kabila naman ay ang tunay na mahal. Ginoo, parang gusto mong patayin ako. Ginoo, ikaw ay baliw. Sa buong daan na nilakad natin. Si Hongling ay ilang beses na kaming iniligtas. Siya ay tao. Sigurong may iba pang paraan si Ninth Lord. Huwag mong papatayin si Sister Hongling. Hindi pa rin kumikilo si Chire. Kung magpapaliban pa tayo, walang oras na tayo. Ikaw, tunay na nakakaantig ang pagmamahala ninyo bilang magtuturo at mag-aaral. Dahil hindi ka makakilos, hayaan mo na akong dalhin siya para tapusin ang ritual. Anong ginagawa mo, Z? 干什么？ Anong ginagawa? Nagpapakamatay ako sa sarili ko. Ako si Bai, ang angkan namin ay nagbabantay sa sirang lihim na ito sa bawat henerasyon. Bawat henerasyon ay hindi umaabot ng 40 taon. Pagkatapos mamatay, nagiging tagapangalaga ng lamay dito. Tapos na ako. Kaya gusto mong palayain ang halimaw na iyon. 只要让王， Basta mapabalik si Wang, 他就会。 aalis na siya sa demonyong tower. At makukuha ko ang kanyang utak upang gamutin ang sakit na namamana ng pamilya. Isasakripisyo ang isang babae na talagang alay. Para sa kalayaan ng buong angkan. Magandang deal ito. Mukhang naghahanap ka ng kapahamakan. Pasensya na sa inyo lahat. Dito na lang tayo magbigay ng libing ka isang laodao. Paalam na. Paalam na. Bastos. 九儿， Juer, tulungan mo akong tumayo. Yung lason ng guro. 那毒针别管。 Huwag mong isipin ang lason. Huling bahagi ng daan. Bibigyan kita ng daan ng iyong guro.
Guro, ito ay isang ipinagbabawal na sining ng pagsunog ng buhay. Paglipat ng bundok at burol. Makinig sa aking utos. Bukas. Bumalik sa kabataan. Pumunta kayo sa itaas at patayin ang halimaw na iyon. Habulin. Ang katawan ng Diyos ng Uod na hiwalay sa host ay may napakalakas na pisikal na puwersa at kontrol sa isipan. Dakilang Panginoon, dakilang Hari, narito ang perpektong lalagyan. Bigyan mo ako ng buhay na buto. Tumigil ka, Kuya Ju. Bitawan siya. Huli na ang lahat. Harangin sila. Kristal ang katawan, tigas na parang diamante. Kristal ang katawan. Kristal ang katawan, tigas na parang diamante. Patayin ang mga hadlang. Pusok ng unggoy. Susabugin ko itong sirang insekto. Huling pakete na ito. Magtipid ka sa paggamit. Gyre. Takot ang insekto na ito sa apoy. Takot sa apoy ng araw. Gamitin mo ang iyong dugo para sa seremonyang espada. Mag-ingat ka, Jiwer. Guro, huwag kang tumingin pabalik para putulin ang tadhana. Eksena. Pigilan siya. Ang kalaban mo ay ako. Baliw. Kayong lahat ay baliw. Iyon ay Diyos. Putang ina mo, Diyos. Isa lang yang insekto. Pumunta ka sa impyerno at humingi ng iyong walang hanggang buhay. Mahal na Ginoo, mag-ingat ka sa likod. Ginoo. Huli na tayo. Umalis na. Putang ina, ang insekto na to ay baliw na. Tatakbo ka na, siyam na Ginoo. Takbo. Nag-aalala ako kung paano makapasok dito. Siyam na Ginoo. Kinain na siya. Tapos na tayo. Pakainin kita ng busog. Siyam na Ginoo, ayos ka lang ba? Hindi pa rin siya patay, dagdagan mo pa. Siya ang 1,000 taon ng bangungot ng aming angkan. At kaaway din ng aking ina. Pagpatay sa dragon, dapat nang matapos ang lahat ng ito. Tumakbo na, babagsak na ang gusaling ito. Malapit nang bumaha ang avalanche. Guro. Umalis na si Sham. Ang guro ay nagbigay ng buhay para sa atin. Huwag nating hayaang mamatay siya ng walang dahilan. Yung sasakyan ay iniwan ni Baizi. Humawak ka ng mabuti, lilipad na ako. Putang ina, bakit mas mabilis pa ang snow kaysa sa sasakyan? Bumilis ka pa. Ayokong mailibing sa lugar na to. Hinahabol na tayo. Huwag kang kabahan, kumanan ka. May mataas na burol doon. Sige, subukan natin. Humawak ka, magpapabilis na ako. May takot ako sa taas. Buhay pa tayo. Tapos na. Ikaw, Siyam na Ginoo. Tapos na ba talaga? Tapos na, wala nang gamot sa walang kamatayan sa mundo. At wala na ring kaharian ng demonyo. Ako'y malaya na. Nararamdaman ko sa katawan ko. Yung tinig na palaging kausap ko. Ay nawala na. Itzen, malaya ka na. Ginoong Zhang. Ingat ka, Ginoong Zhang. Guro. Ingat ka. Master, puno na ang alak para sa iyo. Sobrang pagod ka na sa buhay na ito. Sa susunod na buhay, huwag mo nang gawin ang trabahong ito. Maging isang ordinaryong tao. Mag-asawa at magkaanak. Maayos na mamuhay ng tahimik. Sige na. Umalis na tayo, umuwi na. Ito ang Kunlun Mountain, baby.
Si Big Master ang nagbabantay. Ang kapatid ko, ipinaglaban ang buhay niya. 1,000,000, iisang presyo. Wow! Kun-kunlun. Totoo ba yan? Sige na, patay na unggoy. Huwag nang lokohin ang mga internasyonal na kaibigan. Tawag ni Kuya Lima dito ay cultural export. Mag-ingat, baka iimbestigahan ka nila at ipasara ang tindahan mo. Kamusta, komportable ba ang pagiging pinuno ng seguridad? Comfortable. Hindi na kailangang matulog sa niebe. Hindi na kailangang makinig sa mga multo. Bawat buwan may 5 benepisyo at isang pondo. Pupunta ba tayo sa hotpot ng tupa? Siyempre, pupunta tayo. Pumunta na rin si Ate Hongling. Walang kwenta. Ngayon, parang si Nainye at siya ay magkadikit na kambal. Hindi mapaghiwalay. Agad isara ang pinto. Iniisip pa rin ang guro. Wala na, hindi na iniisip. Ang guro ay nakakuha ng kung ano ang nais niya. Ang wakas na ito ay hindi masama para sa kanya. Alaynan. Pero tayo, nakaunatin ang kalahating araw na pahinga. Ito ang tunay na buhay. Ganito na ang magiging buhay natin. Ay, may swerte na namang nakatagpo ng siraulo. Yung simbolo ni Ju parang pamilyar sa akin. Baka gusto mong, iyon ay kwento na ng iba. Kumain ka pa ng kaunti. Halika, halika, uminom tayo. Inumin na ito para sa mga kapatid na pumanaw na. Para kay Ninth Lord, para kay Red Silk na asawa. Para sa lahat. Ah, guro. Tulong. Magtatapos na kami. Lumabas, kumanan, 500 metro lang. Nandoon ang istasyon ng pulis. Ingat, hindi na kami maghahatid. Guro, ikaw ba ang guro yan na ipinakilala ni Kapitan Long? Hindi pinapansin ng pulis. Totoo, nakita ko talaga. Tuwing alas 12 ng hating gabi, naririnig ko ang isang tao na kumakanta sa tabi ng kama. Kagabi, nagising ako. Nakita ko ang isang babae na nakasuot ng pulang kasal na damit na nakatalikod sa akin. Nakatayo siya sa harap ng salamin at nag-aayos ng buhok. Habang nag-aayos, may mga luha siyang dumadaloy. Babaeng nakapulang nag-aayos ng buhok. Anong awit ang kinakanta niya? Parang isang kantang pambata para tawagin ang kaluluwa. Naiintindihan mo ba ang patakaran? Sinabi ni Kapitan Long. Hindi mawawala ang pulang sobre. Basta ligtas ang buhay. Kahit magkano ay ayos lang. Tao, iwasan ang kasamaan. Ang pag-iwas na ito ay sumasalamin sa paniniwala at lakas ng taong naglalakad sa bundok. Bagaman ito ay isang ordinaryong papel na pamaypay, iniiwasan nito ang lahat ng kasamaan. Kahit na ito ay karaniwang papel na pamaypay, dala nito ang paniniwala at kasanayan ng mga tao sa paglipat ng bundok na nag-udyok sa mga masamang espiritu na umiwas. Dala nito ang paniniwala at kasanayan ng mga tao sa paglipat ng bundok, kahit na ito ay karaniwang papel na pamaypay, na nag-udyok sa mga masamang espiritu na umiwas. Umiwas. Ipakita mo sa akin kung sino ang hindi marunong tumingin, ang ligaya ng mga ligaw na kaluluwa. Sa mundong ito, may mga tao na humihingi ng yaman. May mga tao na humihingi ng katanyagan. Mas marami ang katulad ng dating hari ng Yelang. Ang hinahanap ay ang walang hanggan at mahirap abutin na buhay. Hindi nila alam. Ang walang hanggang buhay ay paghihirap. Ang siklo ng muling pagkabuhay ay biyaya. Sa daang ito, nakita ko ang mga bangkay sa siyam na palapag na demonyong gusali. Pinatay ko ang mga multo sa village of sealed gates. Binunog ko ang mga insekto sa kawalan. Ang pangalan ko ay Yeju. Ako ay isang mambabatas ng bundok.